Magandang gabi sa bawat isa. Purihin ng Diyos sa ating pong lahat na sumasaksi po sa live streaming na ito. Ngayon po ay araw po ng ating pong panambahan ng Wednesday service. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan din po sa Binson, Bicol. Sa lahat po ng sumasaksi po sa live streaming na ito, kayo po ay binabati ko ng isang masaganang gabi at mapayapang araw, mapayapang buhay. Salamat sa mga musician, salamat sa mga singer natin na nag-uukol ng panahon at pinangungunahan tayo sa ating panambahan. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Nawa sa pag-aaral na ito ay makasumpong tayo ng pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. At bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay dumulog at manalangin sa ating Diyos. Dakilang Ama, makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob, sa iyong kabutihan. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay patuloy na naman makakapag-aral ng inyong mga salita. Sa inyong kamay pinagkakatiwala po namin ang pag-aaral na ito, ipaunawa mo sa amin ang bawat salitang magpubulay-bulayan namin at babasahin namin. Binababa po namin ang aming mga sarili upang ikaw po ang maitaas, upang ikaw po ang mapapurihan, upang ikaw ang maparangalan. Ihanda mo mga puso namin, aming mga kaisipan, panariwain mo Panginoon ang aming isipan upang patuloy namin maunawaan ang mensaheng ihahatid mo ngayon sa gabing ito. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Babasahin ko po, ito pong tungkol po sa aklat po ni Job, dito po sa chapter 2. Sabi po sa aking babasahin, humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan, subalit nanatili pa rin siyang tapat sa akin. Sabi pa ni Yahweh, sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukan ninyong saktan ng kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basura at kinamot niya ng pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, manatili ka bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang kapaghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigan, si Eliphaz na Temaneo, si Bildad na Suhita at si Zophar na Naamita. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Malayo pa siya ay nakita nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. 7 araw, 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. Ito po yung mensahe po natin, yung biographical message, yung story po ni Job o yung talambuhay ni Job. Alam po natin na sabi nga, ito pong si Job ay isa pong taong napakamatwid. Siya po ay perfect, upright, at sabi rito, one that fear God, at siya po ay lumalayo sa kasamaan. Yan po yung karakter
nung ating pong pag-aaralan ngayon na si Job. Alam po nating lahat at alam ko rin po na lahat po tayo ay napakaraming beses na po natin itong marahil nabasa at ilang beses na rin itong napakinggan ito pong mensahe ni Job. So, hindi na po ito lingid sa inyo, hindi na po ito bago sa inyo. Halos napakarami pong mga kapatid sa atin, halos lahat tayo ay nakita natin dito at napag-aralan na natin ito. Yan po yung buhay niyo. Kaya ito pong chapter 2 ay hindi na po natin, binasa na lamang po natin. At kung mapapansin po ninyo, yung pong chapter 1, kung babasahin po ninyo yan, nakita po natin dito kung gaano po siya kayaman. At siya po ay napakaraming anak, siya po ay 10 ang kanyang anak. At pagkatapos nga po nakita rin natin sa chapter 1 kung paano po yung mga problema niya sa kanya ay dumating. Na sinasabi nga ng Bible, halos hindi pa nga siya nakakapagpahinga ay darating na naman ang problema. At hanggang sa huling problema, namatay yung kanyang 10 anak. So yun po yung problema po. Yun po yung nangyari sa atin pong lingkod na si Job. Kaya tignan po natin yung kanyang istorya. Kung ano po yung mga matututunan natin sa kanyang buhay. Alam po natin na ang mga bata ay napakaraming katanungan sa bawat bagay. At tayo naman, mga adult, minsan hindi na tayo natutuwa doon sa dami-daming tanong na halos sa parang mga nonsense, parang ganito lang, no? Pero nakita natin dito, siguro ito rin yung mga katanungan sa buhay ni Job. Kaya sabi nga po rito, ang mga bata raw na-wonder siya, no? Namamangha siya doon sa lahat ng bagay. Pero tayo naman, mga adult, namamangha rin tayo o nagugulat din tayo bakit marami tayong dinadanas na suffering. Yan po yun. Kaya nakikita natin dito na sinasabi nga ng mundo na kung ano ginawa mo, yun ang iyong yun ang magiging ganti sa'yo. Diba? Yun po yung kalakaran ng mundo eh. Kung ano po yung nagawa mo, yun po ang mararanasan mo. Yun po yung ating napapag-aralan. So nakita natin dito yung sinasabi nga po sa buhay po ni Job na sabi rito, ito pong si Job ay marami po tayong matututunan sa buhay niya. Si Job ay maraming natutunan sa kanyang buhay at ganoon din tayo. Sa ating buhay na ito ay marami pong pwedeng maituro sa atin ng Panginoon. Lalo na ngayon sa ating pong naranasan pong pandemic. Babasahin ko po ito. Sabi rito, our age of instant everything has caused us to lose the ability to wait. Totoo po ito eh, no? Alam po nating lahat sa kasalukuyang panahon ay marami na pong instant, no? Pati nga sa pagkain natin, marami na ring instant. Na minsan kahit sa almusal, pwede ka lang tumawag, darating na yung pagkain mo, umorder ka ng damit, umorder ka ng mga bagay-bagay, hindi ka na bababa, hindi ka na pupunta sa divisory, hindi ka na pupunta sa palengke, darating na lang sa'yo. Mga instant na pagkain, madali na ring lutuin, hindi katulad noon, pupunta ka pa kung gusto mo pa magluto, pupunta ka pa ng palengke, mamamalengke ka pa, maghahanda ka pa, magluluto ka pa, ang dami-daming ihahanda. Pero ngayon, umorder ka lang ng pagkain, mamaya-maya andyan na yan. Ganun ka-instant eh, ganun kadali na ang mga kasagutan sa mga buhay natin na gusto natin. Alam po ninyo nung unang panahon, no, sa akin pong naranasan, siyempre, alam nyo naman ito, kahit nga rito sa Pilipinas, nung nasa abroad po ako, pag tayo po ay sumusulat, pag ako po ay sumusulat sa pamilya ko, ay 7 days bago makarating sa Pilipinas yung sulat, at 7 days ulit para makarating sa akin yung sagot. Ganun katagal. Pero ngayon, nandun ka sa ibang bansa, pwede mo siyang makausap ngayon din. Pwede mo makuha agad yung sagot niya sa tanong mo ngayon din. So, ganun nakabilis eh. Pero nung araw talaga pong walang instant eh. Wala pong madalian eh. Kaya sabi sa akin binasa, we want instant cure for everything from toothache to heartbreak. Ang sabi sa akin binabasa, gusto natin yung instant na lunas sa lahat. Maging sa mga sakit na maliliit na sakit hanggang sa malalaking sakit natin. Gusto natin gumalik tayo agad. Di ba? Gumalik tayo agad.
Alam niyo katulad nga po nangyari sa ating kasalukuyang panahon, yung pong ating pandemic. Siguro every time nagkakaroon ng preaching, hindi puwedeng hindi nababanggit na tayo po ay merong trials, merong pandemic sa atin ngayon. At sabi nga natin nung una akala natin 1 buwan, tatapos na 'yan, 2 buwan, 3 buwan, hanggang makita natin mahigit 1 taon na andito pa rin. Ang pag-aakala natin madali mawawala ito, pero hanggang ngayon nandito pa rin, eh. At hindi lamang 'yan, ayon sa ating nababalitaan, lalo pa itong lumalala. Lalo pa itong lumalala. So, kaya minsan sa atin nawala na yung tiyaga, eh. Nawala na yung pagtitiyaga, yung pag-iintay. Kasi nawiwili tayo dun sa instant cure, instant lunas. Mga instant na pagkain, instant order mo, andyan na yan, eh. Ang bilis-bilis na. Kaya sa akin binabasa, although some pain have been cured, we still live in the world where many people suffer. So that's true, no? Minsan merong pain na merong mga lunas, pero sa kabila no, namumuhay pa rin tayo sa mundo ng ang daming suffering. Ang daming suffering. Kaya sabi rito sa aking pong pagbabasa ay Job was not expecting instant answer for the instant and emotional physical pain he endured. No, hindi po siya nag-expect ng instant answer, eh. Talagang nag-ano siya, eh. Nagtiis, nagtiyaga siya. No? So, ang inaano niya lang dito, ang sabi nga sa akin binabasa, but in the end, what broke Job patient was not suffering, but knowing why he suffered. At sa bandang huli, binasag ni Job yung kanyang pananahimik at sa kanya pong naranasang suffering, but knowing why he suffered. No? Ang tinatanong niya, bakit siya nagsasuffer? Bakit niya naranasan yung sobra-sobrang hirap na yon? Di ba? At kung makikita natin dito, hindi niya deserving yung punishment sapagkat sabi nga ng Diyos, sabi nga ng Bible, napakabuti niyang tao. Siya'y mabuting tao, sumasamba sa Diyos, lumalayo sa kasamaan. Siya'y upright, siya'y matuwid. Nakita niyo yung buhay ni Job. So, alam din nating lahat sa kasalukuyang panahon, sa mga pandemic na naranasan ng bansa natin, na ilang-ilan na po mga lingkod ng Diyos ang binawian ng buhay. Mga pastor pa nga po yung iba, at siguro may mga pastor din kayong kilala na binawian ng buhay dahil nga po sa pandemic, dahil sa COVID virus na to, at yung iba naman dahil sa sakit. So, nakita ninyo. Siguro kung titingnan natin ang mga family nila, pwede rin silang mag-question, eh. O tayo mga Kristiyano, sa mga bagay na ginagawa ba natin, ay nagkakaroon ba tayo ng question sa kanya? Kasi sabi nga po sa akin binabasa, they believe that law of cause and effect applied to all people experiences. Yung sinasabi kung ano ang ginagawa mo, yun ang maranasan mo. Kung ano ang ginagawa mo, yun ang makikita mo sa buhay mo. Good things happen to good people, that's true, and bad things happen to bad people. Yun naman talaga yung paniniwala natin, eh. Kaya pinipilit natin na mamuhay tayo ng matuwid. Sapagkat ang bunga ng ating mga pagiging matuwid ay isang magagandang bunga rin. At sinasabi, ang bunga ng masasamang ginagawa, masasama rin ang magiging bunga nun. Yun po yung makikita rin po natin sa Bible yan, eh. At yan din ang sukatan ng mundo, eh. Kung ano yung masamang ginagawa mo, babalik sa'yo yan, eh. At kung mabuti ginagawa mo, babalik din sa'yo. Yan po yun. Kaya sabi rito, because of this, they felt their role was to help Job. Ito po yung mga nangyari sa kanya, no? Yun yung nangyari sa kanya. Kung paano pong tinulungan siya nung pinuntahan siya nung kanyang mga kaibigan na kaya siya nagkaganon dahil may kasalanan siya. Yun ang sinasabi ng tatlo niyang kaibigan. Na kaya ka nagkaganyan kasi nakasala ka, eh.
So, hindi po deserving ni Job 'to, eh. Kung titignan natin dito, eh. Kaya sabi sa akin binabasa sa akin pong pinag-aaralan dito, what he couldn't understand was why he was suffering much when he was sure he done nothing to deserve such punishment. No, kaya nag-aano siya, eh, parang hindi niya maintindihan bakit siya nagsasuffer, samantalang hindi niya naman deserving 'yun, eh. Kasi nga maayos ang buhay niya, eh. Maayos ang buhay niya, eh. At eto namang isang, huling ano niya, kaibigan niya si Elihu nung lumapit sa kanya, ang sabi sa kanya na, "Kaya nangyari sa'yo 'yan para i-purify ka ng Panginoon." Pero maganda, 'di ba? At naniniwala din tayo sa ganito pong, sistema ng, mga narinig natin na kaya tayo nagkakaganito siguro pinu-purify tayo ng Panginoon, pinatitibay tayo ng Diyos, pinapapaging banal na tayo ng Panginoon. Yun po yung sabi sa kanya nitong si Elihu. Pero yung tatlong mga kaibigan niya, sinasabi sa kanya na kaya ka nagkaganyan ay dahil may kasalanan ka. Yan po yun. So, parang maganda na po itong kay Elihu, pero sabi rito, but this was only partly helpful. When God finally spoke, he did not offer Job an answer. Instead, he drove him point that it's better to know God than to know answer. So, hindi po nagkaroon talaga ng kasagutan ang Diyos dito. At ang sinasabi lamang po doon, he drove home point that it's better to know God than to answer. Na lalo mo kong kilalanin kaysa dun sa kasagutan dyan sa naranasan mo. Yun po yun, eh. Alam po ninyo, tama po yun sa atin, eh. Minsan may mga suffering tayo hindi natin maintindihan, eh. Hindi natin maintindihan. Alam ba ninyo meron po akong na sinisira ng gospel. At talaga po naman itong sinisirang ko na to, talagang dami niyang problema. Ang dami niyang problema. At wala siyang bagay na sinasabi sa akin, kundi bakit? Bakit? Bakit nangyari to sa akin? Bakit kaya ito nangyari sa akin? Bigla dala ako nakakaramdam ng ganito, nakakaramdam ng ganon. So, hindi ko na rin siya masagot, eh. Kasi, pati mga doktor, tinatanong niya, sabi ng doktor, ganito, ganon, eh. So wala na akong knowledge kung bakit nangyari sa kanya. Ako nga rin, hindi ko masagot, eh. Pero sa bandang huli, sinabi ko na rin na, alam mo, hindi ko naman talaga masasagot yan. Kasi mga doktor nga, hindi rin masagot kung ano talaga yung naramdaman mo. Pero mas mabuti na siguro, malaman mo lamang, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, para malaman mo lamang na yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Hindi man tayo nakakakuha ng solusyon, hindi naman tayo nakakakuha ng kasagutan, pero dapat tiyakin mo lamang na ikaw ay may salvation, meron kang kaligtasan. Yun po yung sinasabi ko. So nakikita po natin dito, no? Kaya minsan meron tayong naranasang hindi natin kayang masagot, eh. Katulad po nangyaring ito sa bansa natin. Itong pandemic na ito na hanggang ngayon hindi natatapos, wala po tayong kasagutan. Kahit doon sa mga vaccine, hindi po rin magkaroon ng katiyakan ng kasagutan dito, eh. Bakit maraming ayaw? Ba't yung iba gusto, yung iba ayaw? At nakakabalita rin tayo ng hindi nagiging maganda sa ibang tao yung pagkakaroon ng vaccine. So nagkakaroon na rin ng mga bagay-bagay na sinasabi ang mga Kristiyano tungkol sa nangyari. Minsan nakakapag-share din ako na siguro kaya nangyari ito sa bansa natin, pinaparusahan tayo kasi matitigas ang ulo natin. Meron din mga lumalabas na kaya nangyari ito, sinusubok lang tayo. Yan din po yan, o pinaparusahan tayo. Pero wala pa rin katiyakan na kasagutan po tayong makita, eh. Wala pa rin po tayong kasagutan na nakikita. So kung wala tayong kasagutan nakita, ano gagawin natin? Ikaw din, sa problema mo, halimbawa, lahat naman tayo nakakaranas din ng problema ngayon. At hindi naman yan natin matatanggihan.
wala naman taong hindi nakakaranas ng problem ngayon. At minsan sinasabi natin siguro kaya merong mga ganyang mga nangyayari kasi last day na. Ito na yung last day kaya dumarating na marami ng mga ganyan nangyayari. That's true, pwede rin. Pero ang exact na answer hindi pa rin natin makita eh. Wala pa rin tayong makitang exact na answer about dito. Kaya sabi sa akin binabasa, kaya sa often we suffer consequences for bad decision and action. No? Minsan nakakaranas tayo ng bunga ng suffering na yan at ang bunga niyan kasi sa maling desisyon natin at sa maling aksyon na ginagawa natin. Yun po yung katotohanan din yan eh. Di ba? Yun din po yung katotohanan yan eh. Alam po ninyo, meron nga po isang narinig na isa pong mangangaral din na natatandaan ko yun. Ang ginagawa mo sa araw ng kabataan mo, pagdating ng pagtanda mo, mararanasan mo yun. O ano magiging bunga nun? Halimbawa, sa atin, nung bata ka pa, mahilig kang kumain ng kung ano-anong pagkain. Mahilig kang magkakain ng mga sitsirya, mga kung ano-anong bagay. So pagdating ng pagtanda mo, may dating na sa'yo. Diba? Sa araw ng kabataan mo, kung ano-ano pinagagawa mo, magiging bunga mo yun. Mahilig ka sa mga pagkain ganito, mahilig kang gumawa ng ganito. So katulad ngayon, mahilig tayo magkakain ng sitsirya, kung ano-ano mga instant food na kakainin natin. So parang sa tingin natin, wala namang magiging bunga yun kasi pagkain yun. Pero pagdating ng araw, makita mo, nagkakaroon na ng bunga yun sa tao eh. Lagi nga sinasabi naman ko, huwag kayong makakain ng maalat, huwag kayong makakain ng matataba, huwag kayong makakain ng mga ganitong pagkain, mga ganon. Pero hindi mo tinitigilan yon o hindi mo pa maranasan yon. Pero pagtanda mo, eto na yon, may mga sakit ka na. Eh kasi yun ang bunga ng ginawa mo nung bata ka pa eh. Eh yun, totoo yun. Di ba? Totoo yun. Sige, tanungin mo yung tao, ano ba pinagkakain yan? O lalo, katulad ng mga bata ngayon. Di ba? Mga bata ngayon, mahilig sa mga gadget, mga bata pa lang. Paglaki niyan, ano na mangyari dyan? Mga sisira na mata niyan, malalabo na mata niyan. Bata pa, wala na. Nakita natin, mga 3 taon, 4 na taon, sabi nga nung isa, pinapatay nyo anak nyo eh. Hindi nyo alam, kala nyo, nililibang nyo lang ang bata, pero hindi nyo alam, paglaki niyan, eh wala na yan. Yung katawan niyan, ano na yan. Yung mga mata niyan, eh sa matatanda na nga, pag nakababad ka sa mga gadgets, masakit ang mata mo eh. How much more sila, kaya pa nila yung bata pa sila, pero pagdating ng araw, aanihin nila yon. So, gano'n naman talaga eh. Gano'n naman talaga yung nangyayari. Sabi, we suffer consequences for bad decision and action. Mga magulang, no, magdidesisyon tayo. O mga bata, magdidesisyon tayo. At ano man yung magiging desisyon mo, yun ang aanihin mo pagdating ng araw. Kaya yung iba, mahilig ako sa matatamis, kaya ito, may diabetic na ako. Mahilig ako sa maalat, kaya meron na akong sakit sa bato. Eh, ito na yun eh. Eh, mga bata, mahilig sa mga gadget, mga nakakaano sa mata. Pagdating ng araw niyan, mga kabataan pa lang, malabo na mata niyan. So, yun yung sinasabi. Lalo ngayon, mga instant pagkain, instant order na lang. Tinatamad nang magpunta sa palengke kasi makaka-order ka naman eh. Mga foods na nandiyan, mga halos, mga maalat na pagkain, mga galing sa mga fast food. O kailan mo aanihin yan? Pagtanda mo. O baka hindi ka na tumanda. Baka hindi ka umabot ng 50 years. O umabot ka man yan, ang dami mo ng sakit. Kasi ginawa mo na yun ng bata ka eh. Kaya sabi sa akin, binabasa, sometimes suffering shape us for special service for others.
Minsan daw yung suffering naranasan natin, hinuhubog tayo upang makapag-serve, upang makapaglingkod sa kapwa. Minsan yung suffering naranasan mo, yung masasamang experience mo, naranasan mo, ang sarap i-share eh. Ang sarap i-share yan. Kasi naranasan mo yan eh. Nakaranas siya ng gano'n, tapos sina-share sa'yo, naranasan mo yun, kaya ang sarap-sarap yun, ipatotoo yun, kasi naramdaman mo yun eh. Na-experience mo yun eh. Kaya minsan, dumadanas din tayo ng suffering para someday, itong suffering na ito ay makapag-serve ka sa kapwa mo. Minsan, may nag-share sa akin, yung naranasan niya, naranasan ko yan eh. Kaya yung naranasan ko na yan, sinishare ko sa'yo, buong buo ko nasasabi sa'yo, kasi na-experience ko. Na-experience ko. Kaya minsan dumaranas tayo niyan. Hinuhubog tayo niyan. Upang lalo tayong maging epektibo sa mga taong ganun din ang naranasan. Yan po yung masasabi po natin. Kasi kung di mo naranasan yung mga ganun, hindi ko naman sinasabing dapat mong maranasan, pero kung di mo naranasan yung mga ganun at may naghihingi ng payo sa'yo, counseling sa'yo, ano mai-share mo? Di ba? Hindi ko naman sinasabing lahat dapat mong maranasan, pero minsan may mga ganung pangyayari sa buhay natin. Kaya sa ating pong kasaysayan kay Job, ay nakita po natin dito na sinasabi nga, hindi niya po deserving eh. Kung titignan natin yung buhay niya, hindi niya deserving yung ganun eh. Yung ganung hirap. Sabi ng Bible, matuwid siyang tao, upright, perfect, at siya ay lumalayo sa kasamaan, at siya po hindi gumagawa ng masama. Siya po sumasamba sa Diyos eh. Nakuha niyo ba yung buhay niya? Tapos dadanasin mong ganun? Hirap yata nun. Kaya ang tawag nga sa kanya, persecuted one eh. Pinersecute siya. At ang dami mga biblical individual na pinersecute eh dahil sa kanilang paglilingkod sa Panginoon eh. So ganoon, sigurado ko lahat po tayo ay nakaranas eh. Minsan may magaang o ewan ko kung talaga meron. Pero ngayon tiyak meron. Meron tayong naranasang suffering ngayon dahil nga tayo eh nasa isang kalagayan na tayo po ay meron pong COVID dito po sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa eh. Maging sa buong daigdig eh. Maaring iba magaang, pero dito sa NCR makita po ninyo halos nagdodoble yung mga ano eh, yung mga patient eh, yung mga pasyente tinatamaan eh. Diba? Eh nung unang mga taon, mahigpit, pero hindi ganun karami ang nakakasakit. Parang magaang-gaang pa, mga ospital bukas pa eh. Ngayon halos wala nang paglagyan eh. Kaya kahit may sakit ka, hindi ka na rin madala sa ospital eh. Kasi punuan na raw eh. Ang hirap. Ang hirap po ng buhay ngayon eh. Ang hirap ng buhay ngayon eh. Kaya wala na po tayong magagawa kundi katulad niyan, ganito yan. Bakit nangyari tong COVID na to? Hindi rin natin makita yung kasagutan eh. Hindi rin natin makita yung kasagutan eh. At basahin mo ang Bible, makikita mo last day, kasi punishment, trials. Kasi nakita rin natin sa Bible, pwede nating masabi, itong bansa natin, dumadanas tayo ng punishment. Kasi ginagamit niya yung ibang bansa para parusahan tayo. Kasi meron sa Bible niya, sa Old Testament. Pag ang Israelita, ay ang bansang Israel, nagkakasala, ginagamit niya yung ibang bansa para parusahan sila eh. Pwede yun eh. Pwede yun. At totoo naman yun. Kaya tignan po natin sa ating pong mga pinag-aaralan dito. Kung hindi man natin makita yung mga kasagutan natin sa Panginoon tungkol dito sa mga naranasan natin, ang sabi nga ng Bible eh, mas kilalanin mo na lang siya. Kaysa hanapin mo pa yung mga kasagutan, bakit ka nagkakaganyan? Yun po yung dapat po nating makita. Kaya ano po sinasabi rito sa akin babasahin? Sometimes suffering is an attack by Satan. Totoo po yun.
Totoo po, minsan ang suffering na ito po ay isang pag-atake sa atin ni Satanas sa ating buhay. Sa ating buhay. Sabi nga rito, Satan wanted to prove that pain and suffering would make up a person abandon God. No? Ginagamit ni Satanas itong mga suffering na ito, itong pain na ito, ginagawa niya ito para itong mga taong ito ay iwanan niya ang Diyos. Iwanan niya ang Diyos. Ganun ang ginagawa niya kay Job eh. Humihingi siya talaga ng pahintulot sa Diyos na saktan ito ng saktan. Para patunayan sa Satanas na i-abandon ka niyan sa hirap niyan. Sa hirap ba natin? Kaya ba nating i-abandon, iwanan ng Diyos na to? Sa mga suffering ba, sa mga pandemic na to, nakakapag-isip ba tayong wag nang itiwala ang buhay sa Diyos? Minsan napapraning na tayo, minsan hindi na natin maintindihan kung paano ng protocol, sundin ito. Na minsan nakakalimutan na natin na ang Diyos ay nagpapagaling eh. At ang lagi na lang naisip, baka tayo magkasakit, baka tayo mahawa, halos nahadlangan na rin tayo eh. Kasi alam natin ang plano ni Satanas na tayo ay hadlangan at bigyan ng masasakit na nangyari para lumayo tayo sa Diyos eh. Para hindi na natin siya kilalanin. Yun ang plano ni Satanas eh. Yun ang plano ng Diyos kay Job eh. Yung plano ng Diyos kay Job, napakaganda. Yung plano ni Satanas ay alisin siya sa presensya ng Panginoon. O umalis siya. Kasi ang dami rin tao sa sobrang hirap na, wala na tiwala sa Diyos. Lumayo na sa Panginoon. Yan po yung sinasabi po ng sa atin, ng mga tinuturo natin eh. Kaya sa akin binabasa, sometimes suffering is an attack by Satan in our life. And sometimes we don't know why we suffer. Ito yung sinasabi. Bisa sinasabi nga, bakit ako nagsasuffer? I'm a Christian. Matuwid ako ay ganito, ganon. Pero bakit ako nagsasuffer? Hindi natin maintindihan. So dahil hindi mo maintindihan kung bakit ka nagsasuffer, ang gawin mo, di magpakalalim ka na lang ng relationship mo sa Kanya. Palalimin mo yung relationship mo, palakasin mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Hindi mo na makuha yung kasagutan. Diba? May mga sakit, hindi gumagaling. Wala ka na magawa dun eh. Di mas lalo na lang palawakin mo yung relationship, patibayan mo yung relationship mo sa Diyos. Kasi itong mga suffering mo, hindi mo na maintindihan. Ganun sana ang gawin natin eh. Ganun sana ang gawin natin sa ating naranasan ngayon. Wala ba kayong makuhang kasagutan? Bakit nangyari sa bansa natin? Di pagtiwala tayo sa Diyos. Lalo nating paigtingin yung pananampalataya natin. Lalo nating paigtingin yung ating pagsiserve sa atin po. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong panghinaan ng loob. Marami mga Kristiyano nang hinaan ng loob eh. Tumigil na eh. Salamat sa church, sa body of Christ. Ang dami po natin pwedeng magawang paraan para po tayo maging matatag eh. Sa ating pananampalataya, wala lang tayong face to face. Meron naman tayong mga online Bible study. Meron naman tayong sariling pwedeng magpalakas, Bible study, Bible reading, prayer. Dami-daming paraan eh. Yan po yung sinasabi rito eh. Kaya sabi nabasa ko. Sometimes we don't know why we suffer. Of those times we are willing to trust God in spite of unanswered question. Lalo tayong magtiwala sa Diyos. Lalo nating nasaay na tayo magtiwala sa Diyos kahit na yung mga katanungan natin hindi nasasagot. Hindi nasasagot. Yan po yung dapat po nating makita sa ating buhay. Na-stagnant na tayo. Hindi na tayo nakakapag-Bible study. Hindi na tayo nakakapag-share ng gospel. Kaya po yung sinasabi po natin, pinag-aaralan po natin. Kaya tignan po natin yung mga matututunan po natin sa buhay ni Job.
yung strength and accomplishment. Sino si Job? A man of faith, patience, and endurance. A man of faith, patience, and endurance. Siya po ay isang lalaki ng Diyos na punong-puno ng pananampalataya, pagtitiyaga at pagiging matatag. Sa kabila nun, ang tatag niya pa rin. Patient, matiyaga, matiisin. Ganun sana rin tayo. No, matiyaga, matatag, matiisin. At lumalakas lalo yung ating pananampalataya, even na meron po tayong suffering. Yan po yung nakita po natin sa buhay ni Job. At sabi, known as a generous and caring person. At kilala siya na isa po siyang mapagbigay, yung generous. Nakita po natin dito yung kanyang buhay at caring person. Mapangalagang tao. Mapagbiyayang tao. Minsan dahil sa ating pong nangyayaring pandemic sa atin, talagang nagkakaroon tayo ng pansarili na lamang hangarin. Talagang kinakailangan, nakahanda ito, para sa akin to, para sa akin ito. No. Pairalin pa rin natin yung pagiging generous natin. Ang hirap kasing tumulong ngayon kung walang-wala ka. Di ba? At sabi, ang kanyang strength accomplishment, very wealthy. Siya po ay napakayaman. Napakayaman. Ano po yung weakness niya? Ang weakness niya allowed his desire to understand why he was suffering to overwhelm him and make him question God. No, pinayagan niya na sabi rito, maintindihan kung bakit siya nagsasuffer. Hiningi niya yun eh. At doon na siya nahirapan, kaya kinwestiyon niya na ang Diyos. Kinwestiyon niya na ang Diyos. Kinwestiyon na dyan eh, pag binasa mo ang Bible. Sino ba ang kumikwestiyon sa Diyos pag nahihirapan tayo? Kini-question mo ba siya? Naranasan mo nyo ba yung i-question mo ang Panginoon? Lord, Panginoon, bakit nangyari sa aming bansa? Kini-question, bakit mo pinabayaan ng Pilipinas? Bakit mo pinabayaan ng mga pamilya? Bakit mo pinabayaan kami mga Kristiyano ay magkaganito, magkaganito? Kini-question mo ba siya? Ewan po ba? Kung ikaw, nagkaroon ka ng ano ba tawag doon? Asymptomatic. Hindi mo naramdaman, wala kang naramdaman. At pag nagano ka lang, nagpa-swab test, tsaka mo lang makikita. O kaya pagdating ng araw, makikita mo pa 'yon. Sino ba yung nakaramdam ng mga ubo, sipon, lagnat, nawala ng pangamoy, panlasa, di ba? Sino nakaranas nun? Ang hirap, di ba? Ang hirap, tatakot ka agad eh. Ang tingin mo agad, meron ka agad virus. Kasi pinangungunahan ka ng takot eh. Yan po yung sinasabi po eh, no? Kaya yun, kine-question na natin ng Diyos minsan. Like Job, kinwestiyon niya rin ng Diyos eh, sa nangyayari sa kanya eh. Tignan po natin yung lesson na nating mababasa. Lesson from his life. Ang una, knowing God is better than knowing answer. Mas mabuting kilalanin mo pa ng lubusan ng Diyos kaysa alamin mo yung kanyang kasagutan sa naranasan mong suffering ngayon, kung meron ka man suffering. Hindi nga natin malaman kung ano yung nangyari sa ating bansa, walang kasagutan eh. Kung walang kasagutan ng Panginoon na hindi natin makita, marami po talaga nagbibigay ng mga pananaw na ganito kasi tayo, pinaparusahan tayo kasi ganito tayong bansa. Pero mas better pa raw na lalo ka nang magpakalalim na lang sa Kanya. Lalo mo na lamang pagbutihin yung relationship mo sa Kanya. Lalo mo na lang pagbutihin yung iyong pagiging malapit sa Kanya. Yun na lang ang gawin mo. Yun na lang ang gawin natin. Ang dami nating question eh. Minsan hindi na natin masagot. Gobyerno hindi masagot. Vaccine. Pag nagtatanong sa vaccine, iba-iba yung sinasabi. Wala kang magawa eh.
Meron iba gusto, iba natatakot. Ano gagawin mo? Diba? Ano gagawin mo? Kaya sabi nung binabasa ko, lesson from his life, knowing God is better than knowing answer. Hindi mo alam kasagutan, pilitin mo na lalo mong palalimin ang relationship mo sa ating Panginoon. Much better yun. Much better. May sakit ka, hindi gumagaling, palalimin mo relationship mo sa Kanya. May problema ka, hindi nawawala, palalimin mo relationship mo sa Kanya. Better yun kaysa malaman mo pa kung bakit ka nagkakaganyan. Po yan. Yan po yung pinag-aaralan natin. Kaya sabi rito, God is not arbitrary or uncaring. Ang Diyos po, just yan makatarungan yan. Siya po ay caring, siya po ay mapangalaga po. Hindi po siya mapagpabayan Diyos. Yan po yung naranasan sa buhay ni Job. Kasi sa bandang huli, pinagpala siya Binalik uli yung dati niyang kayamanan. Binalik uli yung mga anak niya. No? Nagkaroon uli siya ng ibang mga anak. Ang gaganda pa. At yung kayamanan niya, dinoble pa yan ng Panginoon sa bandang huli. Kaya sabi, pain is not always punishment. Ang pain, hindi laging parusa yan. Meron niyang mga bagay na ginagawa para ang Diyos para sa ikabubuti mo pa rin. Yan po yan. Pandemic sa atin. Wala tayong kasagutan, pero lagi natin tandaan, baka hindi naman punishment talaga. Wala tayong kasagutan, magtiwala na lang tayo sa Diyos. Yung ating bansa, ipagkatiwala na sa Diyos. Vital statistic, ano ba ang occupation niya? Siya po ay napakayaman, landowners, malaki ang lupain, at marami po siyang alagang mga hayop. Yun po yung kayamanan nung araw noong unang panahon. So, marami kang lupain, marami kang hayop. Yan ang kayamanan nung araw. At sabi rito sa kanyang relative, wife and first 10 children not named. No, yung kanyang asawa, yung 10 kanyang anak na hindi nabigyan ng pangalan doon sa unang mga anak niyang 10. Sabi, yung daughter niya, yung mga anak niya sa second wife, sa second set of children, wala naman sinabing second wife Hindi naman natin si Jemima, Isaiah, Karen Hapuk. Ang sabi, napakaganda po nito. Itong mga babae na ito. So, yun po yung natutunan po natin kay Job. At babasahin ko na lamang po yung huling verse natin babasahin dyan po sa Santiago. Sa James, dito po sa James, babasahin ko po yung aklat po ng Santiago. Sa chapter 5, verse 10 to 11. 10 to 11. James chapter 5, verse 10 to 11. Ito na po yung huling verse na babasahin ko po. Sabi po rito, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. So, tingnan nyo, yung mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga sila. Buong buhay nila nagtiis sila. So, nakita yung mga prophet pinersecute yan. Napakadami yan Pag bibilangin mo sila, halos yung mga nag-ministry talaga sa Panginoon, nakaranas ng persecution. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Mapapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. At ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli, talagang napakabuti at tunay na mahabagin ng Panginoon. Hindi ba si Job? Nakita niyo yung pagtitiis, pagtitiyaga niya. Sa bandang huli, nakita natin dito kung paano siya pinagpala ng Panginoon. Kaya sabi, napakabuti at tunay na mahabagin ng Panginoon. Patuloy po tayo bilang inyo pong pastor, kayo po ay nakakaranas po ngayon, wag po tayong susuko. Wag po tayong panghihinaan ng loob. Magpatuloy po tayo. Kung meron man tayong mga pagsubok ngayon, mga trials ngayon, at meron tiyak, mas lalo tayong magpakalalim sa ating relationship sa ating Panginoon. Mas lalo po nating paigtingin yung ating pananampalataya, palakasin yung ating pananampalataya, lalo nating isapuso ang mga salita niya, isapuso yung mga kautusan niya. Lalo nating itiwala ang ating buhay sa kanya, hindi man natin nakukuha yung makasagutan sa ating mga suffering sa ating bansa o sa ating community.
Kaya sa ating buhay, tayo po ay magpatuloy. Pagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating naranasan ngayon at sa mga darating pang araw. Tayo po ay dumulog at magwakas po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, sa iyo kamay pinagkakatiwala po namin ang aming buhay. Bagamat marami po kami mga trials, suffering ngayon na hindi namin alam makasagutan. Patuloy po naming ibinababa ang aming mga sarili at patuloy naming hanapin ka lalo, magpakalalim pa kami sa iyo, magpakatatag pa kami sa pananampalataya sa iyo. Palalim pa namin ang relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga nangyayari, bagamat hindi namin maunawaan, pero sa iyong kamay po namin ito pinagkakatiwala. Basbasan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Magandang gabi po at mabuhay po kayong lahat. God bless.